scientists, magandang araw sa inyo lahat. Ito po, ang ating topic sa ating video ngayon ay may kinalaman sa ating taillight. Hawak ko ngayon ang on and off switch ng ating head and taillight. Kung ang sintomas ng inyong taillight ay hindi na umiilaw, may pagkakataon na umiilaw pero kailangan mo pang ulit-ulitin diinan ito. Huwag niyong isipin na pundido na ang taillight ninyo. Ito lang sigurado ang may diferensya itong switch na to. Kaya samahan niyo ako, papakita ko sa inyo paano buksan to mga ka-scientist. Gamit ang isang flat tool kagaya nitong side cutter. Mga ka-scientist, mag-ingat lang sa paggamit. Meron itong mga maliliit na lock pin, mga 4 na piraso. Isa-isahin nyo itong tanggalin mga ka-scientist. Dahan-dahan lang sa pagtanggal nito ka-scientist kasi pwedeng masugatan kayo. At pati rin yung clip kasi dahil nga side cutter ang ginagamit ko, mas maganda kasi ito dahil manipis. Kailangan lang sikwatin yung mga lock. Hintayin nyo mga ka-scientist. Ayan, sa pagtatanggal nito, may cover yan na sa ibabaw, bandang ilalim. Pag natanggal nyo ito, ma-access nyo na yung pinaka mekanismo sa loob na nagkakokos kung bakit hindi na nag-iilaw yung taillight natin. Kung mapapansin nyo, may headlight kayo pero wala naman taillight. Ibig sabihin, kaya minsan mapapag-isipan natin na baka pundido lang yung taillight, pero ang totoo, ito lang ang may kasalanan. Possible na makapal na yung corrosion sa mga tanso nito sa loob kaya hindi na nagko-connecta yung taillight natin sa likod. Okay, mga ka-scientist, ito natanggal ko na. Kung mapapansin nyo mga ka-scientist, madumi talaga yung nasa loob at may nakita na kagad ako na corrosion. Kung makikita nyo ito, itong kulay green na to, yan yung mga corrosion ng kuryente sa tanso. Nagkakaroon ng ganyan parang amag sa loob dahil sa patuloy na pag-spark ng mga dugtungan ng mga tanso. Build up yan sa matagal na panahon ng pagpapatay sa pagsuswitch on and off ng ating ilaw. Ayan kulay green. Kahit sa mga battery, mapapansin nyo yan. Sa mga dugtungan ng mga batteries kapag sobrang lakas. Pag hindi masyadong kapit ang mga dugtungan o kaya pag nagpapalit ng posisyon ng mga tanso, nagkakaroon ng tinatawag na spark. At yung spark na nagkakos ng corrosion. Mga ka-scientist, susubukan kong kalasin ito. Actually, ito yung unang beses na binuksan kong itong switch na to. Ayan, dahan-dahan lang mga ka-scientist sa pagtatanggal. Sa pagtatanggal ito, may mga maliliit na mekanismo to kagaya nitong makintab na to. Ayan yung pinakabulitas niya. Ingatan po natin na mawala yan kasi kapag nawala yan, ito nga, mayroon akong magnet. Ayan, ayan mga ka-scientist, may mayroon kayong magnet kagaya na sa akin. Kung wala naman, ingatan nyo lang na huwag tumalsik kasi napakaliit. Meron pa yung spring sa loob. Ayan, mga ka-scientist. Tabi muna natin yan. Ngayon, mga ka-scientist, nabuksan na natin kasi yan talagang mga tanso na yan ang responsable sa connection ng ating taillight kung bakit wala ng pag-ilaw sa likod. Ayan, mga ka-scientist, madumi. So, lilinisin natin yan mga ka-scientist. Yun no. May dumating ako ng merienda. May merienda muna ako mga ka-scientist. Sarap. Okay, tapos na merienda mga ka-scientist. Ito na. Gamit ang tubig at sabon na lagi ko namang sikreto. Actually, hindi to sikreto. Ito kasi pinaka safest way sa paglilinis ng ating mga motorcycle components. Tubig at sabon. para wala tayong madadamage, malulusaw na parts
Yun na. Ang gagawin lang natin gamit itong toothbrush na to na maliit, tanggalin yung mga dumi na namuo sa loob, mga alikabok, kung meron man itong grasa, mga ganitong electronic device, mga electronic switches. Alam ko wala itong grasa. Okay, just maging mabusisi lang tayo sa paglilinis dahil ito na yung pagkakataon natin. Busisiin na natin ang paglilinis kasi kung mapapansin niyo, bago to makuha tong switch na to ang dami natin tinanggal na pyesa o parte ng motorsiklo. Nasa may bandang dashboard to ng ating keyway icon. Yan lang, ganyan lang po yan mga scientist. Shoutout nga pala sa ating mga patuloy na mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Ang mga ka-scientist, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and follow mo na rin itong aking channel, lalo na kung ikaw ay merong keyway icon, kasi ang aking mga video na to ay mas naka-focus sa ating keyway icon. Okay, ito na, nagpapatuyo na po ako. Ang gamit ko ay tissue. Mas maganda kasi pag tissue ang ating gagamitin sa pagpapatuyo kasi mas absorbent ito mga ka-science. Okay mga ka-scientist, siguraduhin lang natin talagang tuyo-tuyo na to para walang maiiwang tubig. At syempre para masigurado nating gagana ng maayos, kasi kung maiiwanan ito ng tubig at tsaka natin i-assemble, may chance na magkaroon to ng mga short circuit. Mas may ginto yun to. Okay na, ito na mga ka-scientist, nandito na sa pangalawang paglilinis. Kung kanina gumamit ako ng sabon, tubig sa paglilinis, ngayon naman ay flat screw na maliit. Yung mga tanso sa loob nitong switch, may mga matitira pa talaga dyan ng mga mancha, mga corrosion na naiwan sa loob, yung hindi nalinis ng brush. Gamit ang maliit na flat screw, makikita nyo yan, hindi lang kita sa camera. Meron yung mga kulay itim na akala mo'y gumuhit lang dyan, pero kung susubukin mo siyang kaskasin ng maliit na flat screw, mapapansin mong kumikintab yung tanso na yan. Tsatsagayin nyo lang mga ka-scientist na kaskasin lahat ng nandun sa loob. Huwag nyo nang idama yung sa ibang part, basta dun lang sa may kung saan nagpapalit-palit yung switch. Yan, nakikita nyo yan. Tanggalin nyo yung mga kulay itim dyan, kailangan kumintab siya na parang bago. Kuha yan, mga ilang minuto lang, 1 to 2 minutes, malilinis yun. Ganun din itong kapartner niya. Pero nakikita ko naman na wala siyang mancha ng corrosion, kaya okay na yan. Okay, ito patuloy natin siyang ginagamitan ng mga panlinis. Assembly na natin mga scientists. Kung naalala niyo yung bulitas sa yung spring, susubukan na natin siya ibalik. Kung paano nyo mauna yung spring doon sa may switch na yun, susunod yung bulitas. Ganyan ang pagbalik nyan, mauna yung spring bago yung bulitas. Hindi naman na kailangan lagyan ng panggrasa kasi maliit lang naman siya na part. Ako hindi ko na nilagyan para hindi siya magmantsa dun sa mga tanso, kasi pag na sobra mo ng grasa yan, lang is mauulit lang insidente na mag-short siya o magkakaroon ng corrosion na naman. Kaya ako hindi ko lalagay ng grasa. Ito na hindi ko na gawang linisin pati itong pinakasasakit. Yung kapares ng sakit doon sa wire, kailangan ding kiskisin yan, yung 3 peraso na yan. Ang kagandahan sa switch ng keyway icon is socket lang talaga siya. Plug and play, kumbaga sabi ng mga seller.
plug and play lang itong switch na to. Kaya hindi ko lang na i-video kung paano siya tanggalin doon. Pero sa mga na-relate na una kong video sa mga switches, pinakita ko yung pare-parehas lang lahat ng mga switches na nasa dashboard ng ating keyway icon. Lahat sila ay plug and play. At itong kinikis-kis ko na to ay part dun sa socket. Kaparehas to. Ito yung female part nung socket. Scientist, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and share itong video. Hit the notification para sa mga bagong video. Lalo na kung owner ka ng keyway icon 110cc, kasi marami sa mga ina-upload kong video ay talagang more on keyway icon, kasi ako po mismo ay keyway icon user. Marami sa mga video na ina-upload ko ay ako mismo, experience ko mismo, at ako mismo ang troubleshoot. Kaya nga tinawag akong Mr. Scientist, kasi ako mismo pinag-aaralan ko yung mga piyesa o mga issue ng isang ginagamit ko. Lalo na ang keyway icon ni pang-araw-araw kong service sa trabaho, panghanap ko. Ayan, ka-scientist, ganyan lang kadali magbalik ng pinakatakip niya. Snap lang. Maraming salamat ka-scientist sa panonood ng aking video. Ingat kayo at God bless mga ka-scientist.